Magandang araw mga kabayan. Ano na, iyakan na ba ang makabayang black? Kasi po mga kaibigan, sa ating mga narinig dito ayon sa mga balibalita dito sa mundo ng social media, sumagot po ang panig ng BP Sara doon sa sumo na ibinigay sa kanila mula po dito sa Senado. Dahil siyempre, kailangan nilang sumagot. Pero ayon doon sa mga sa kampo ng BP Sara ay basura lang pala yung impeachment na ipinakulak kay Inday Sara. So mga kababayan, ano na nangyari? Iyakan na ba ang Makabayan Black? Ang Makabayan Black, iyakan na ba? Ayan po. Oh. So ano na mangyari dyan? Ano na mangyari sa Makabayan Black? So iyakan na kayo dyan dahil sumagot na po ang panig ni Inday Sara na yun pala ay labag sa rules, kung anumang rules na yan. Dito siguro sa impeachment rules na nandyan ngayon sa Senado. So ito na yung Makabayan Black, iyakan na siguro to dahil siyempre mayroon ng sagot kung ibasin natin sa sagot ng panig nila ni Inday Sara ay iyon naman pala labag sa impeachment rules or ban, kung ano pa man. Anyway, hindi ako attorney, hindi ako abogado, pero ako'y bumabase lamang sa mga balitang ating narinig dito sa SOCMED. So ito yung si TD Casino na nung nakaraan, kumandidato po ng pagka-senador ba ito? Sa kabutihang palad, ayun, bagsak. Hindi pumasa sa panglasa ng sambayan ng Pilipino. Dahil siyempre, anyway, mahirap mag-comment. Pero pagka hindi nanalo, ibig sabihin, hindi gusto ng tao. Anyway, hindi naman din lahat. Na mayroon namang natalo na talagang mayroong something na dahilan na kaya hindi sila nanalo sa kanilang pagkakakandidato. So yan po ang ating si TD Casino. At pakinggan nga natin sandali, ano ba sinasabi nitong tao na to? Resibo, mga gawa-gawang acknowledgement receipts, mga maling dokumento na isinabit niya sa Commission on Audit. And worse, nang ang paglulustay at pagtatakip niya ay nabunyag, hindi niya kinilala ang kapangyarihan na Kongreso na ito ay imbestigahan. So yan po mga kaibigan, ito palang sinasabi niya, tungkol ka doon sa kung paano nila na-impeach ang Inday Sara. Dahil siyempre, sa Congress di ba? Ay dire-diretso, impeach na kagad ang Inday Sara. Ngayon, ang nangyari, kabaliktaran dahil nung dumating ang kanilang ipinasang kaso doon sa Senado, nagreklamo, bakit ika? Di ba? Ang daming nilang reklamo. Bakit ika? Dapat mag-inhibit yung kakampi. Di ba? So para bang, hindi parehas kasi sa panig ng Kongreso ay walang tumutol, pabor, lahat. Sa anumang kadahilanan, basta sige, impeach na si Inday Sara. Pagdating sa Senado, nagreklamo ang mga ito. Bakit hindi na agad-agad, umpisa na kagad ang impeachment court, ang pag-imbestiga. So ganun talagang buhay. Kanya-kanyang kampo po mga kababayan. Subalit ito, pakinggan natin mga kababayan. Dito naman tayo sa panig ng Inday Sara sa sagot po na ipinasa sa Senado. Ito po yon ang nakalagay mga kaibigan. Answer ad cautelam. Answer ad cautelam. Ito ay terminasyon ng mga maalab sa batas. Na ayon dito sa nakasulat, atin din naman po tumababasa, Vice President Sara Duterte by counsel. Ito ay sagot ng mga attorney dahil sa sumon nga pinadala ng sumon ang Inday Sara. So ito yung sagot nila. Ayon dito sa nakasulat, without waiving any jurisdiction, auditor other objection malabo kasi mga kaibigan. Pero anyway, ito yung nakasulat dito. The fourth impeachment complaint must be dismissed. Fourth, ano yung fourth? Ito yung nakalusot doon sa Senado. The fourth impeachment court must be dismissed
dismiss, may ED sa dulo. Dapat ibasura. Sa anong kadahilanan? Ang nakalagay, it is void ab initio. It is void ad initio. Ito kasi terminasyon mga attorney, di natin ito maintindihan. Pero anyway, tuloy natin ang basa for violation of 1-year ban rule under section 3. O, yun. Mahirap kasi magbasa ng mga ganitong ang mga attorney lang nakaalam dito. Pero ayon nga dito sa nakasulat, yung ika-4 na impeachment complaint na ipinasa doon sa Senado ay must be, dapat i-dismiss. Nako, pag ito'y lumusot, nako, iyakan na ang Makabayan Black. Wala na kayo dyan. Humanda na lang kayo kung ano ang susunod na kabanata pagka ito'y mapagbigyan na ma-dismissed, must be dismissed kasi sabi nakalagay dito. So yun po mga kaibigan. Ito, pakinggan natin pansamandali ang sinasabi sa balitang ito. Paglabag sa 1-year ban sa pagfa-file ng impeachment complaint na itinakda ng saligang batas. Ito ang pangunahing dahilan kaya itinuturing ng kampo ng depensa na hindi balido ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Bunso dito ng pagtatransmit ng Kamara sa Senado ng ika-4 na impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Ipinunto rin ng defense team na walang statement of ultimate facts ang impeachment complaint. Ibig sabihin, walang specific na mga basihan upang suportahan ang mga aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. So, yun. Malinaw. Makabayan Black. Yun po ang sagot doon sa summon na ipinadala doon sa kampo ng Inday Sara. Ano na? Yung mga nagsisigaw dyan na ma-impeach ang Inday Sara. Anyway, wala naman tayo dito sinasabi na dapat or hindi dapat or ano man mangyari sa bagay na ito. Pero, siyempre, labanang legal na po ito. Labanang legal. Siyempre, nandun na sa Senado ang impeachment complaint ni Inday Sara. So, dapat, kung ano man ang legal na pamamaraan, ang Inday Sara na may sumagot. Alright? So, yan po mga kababayan, ano man ang kahihinatnan sa pangyayaring ito, ay kung talagang madismiss. Kasi nakalagay doon sa sulat mula doon sa kampo ng Inday Sara, sa kanyang counsel, must be dismissed dahil sa mga paglabag. Alright, so mga kababayan, hanggang sa muli, sana po nagustuhan niyo itong ginawa kong pag-reaction mga kapatid, mga kababayan, sa ating ginawang reaksyon na ito. Kung ano man ang ating mga nasabi dito, pasensya na kayo dahil ako na may medyo mahina tayo sa lingwahe, lalo na sa usaping batas. Right, sa gaya ng mga litra doon, mahirap natin maintindihan yon. Pero ganun po man, kaya ko ito pinakita sa inyo para din naman kayo makaka-relate kung ano man ang inyong nasa inyong damdamin sa mga bagay na ito. Sa mga payag or sa mga gusto or against or pro, anti o ano pa man ang mangyari dito tungkol po sa impeachment case ni Inday Sara, malaya po tayo. Comment kayo dyan kung kayo pa'y payag or hindi payag or gusto o hindi gusto sa nangyari ngayon kay Inday Sara. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan. Sana po sa susunod nating gagawing pag-reaction ng mga bagay-bagay na ito, magkita-kita-kits tayo mga kaibigan. Please support lang po. Yun lang naman po ang ating hiling dito. Sa ngalan tayo ay nandito, nagre-reaction, nagbibigay ng ating mga sariling opinion. Kung ano man yung mga comment dyan, babasahin ko yan. Magsasagutan ulit tayo doon sa comment section, comment box. Maraming salamat. Magandang araw hanggang sa muli. Bye-bye na po.